Magandang tanghali po, oras na para sa may init na balita. Mahigit 30 saksak sa katawan ang tinamo ng dalagitang natagpo ang patay sa septic tank ng isang eskwelahan sa Cebu. Ang suspect sa krimen, gwardya ng paaralan na dati na rin umanong ipinablotter matapos kalbuhin ang dalagita. Balitang hatid ni James Agustin. Palangiti at mapagmahal na anak, ganyan ko ilarawan ng 14 anyos na si Tessa Marie Igay. Pero ang kanyang ngiti, hindi na muling masisilayan. Matapos na mawala ng 2 araw, natagpuan si Tessa Marie pero isa ng bangkay. At ang kanyang labi nakita sa loob ng septic tank sa likod ng kanyang eskwelahan sa Danau City, Cebu. Doon umabot ang paghahanap sa dalagita dahil sa umaalingasaw na matinding amoy at kahit may takip at selyado, nilalangaw na raw ang septic tank. May nakita ring tubo, kutsilyong may bahid ng dugo at damit na pinaniniwalaan kay Tessa Marie. We also noted one big stab wound on the left side of the body, and several other smaller stab wounds on the left side of the body and on the chest. No, nakita rin natin marami siyang stab wound sa neck. Base sa investigasyon, 34 na sugat sa pananaksak ang tinamo ng biktima. Sino ang suspect sa karumal-dumal na sinapit ni Tessa Marie? Isa sa mga naging susi sa pagtukoy ang kuha ng CCTV. Isang lalaki ang makikita naglalakad paalis ng eskwelahan nitong Sabado ng umaga, araw na iniulat na nawala si Tessa Marie. Siya pala ang gwardya ng paaralan na si Jesse Medequillo, 34 anyos. Kwento ng karelyebong gwardya, ilang araw na raw siyang nagdududa si kinikilos ni Medequillo. Sa guardhouse may mga nakita namang patak ng dugo. Dati na palang naipablatter ng pamilya Igay si Medequillo matapos kalbuhin ng dalagita. Napag-alamang si Medequillo, tumutulong sa pantustos ng dalagita. Ang biktima kasi at 2 niyang kapatid, iniwanan ng kanilang ina. Allegedly, kining atong biktima, magsige, gibadlong na niya nga dili mag-uban-uban sa barkada, dili magsigiglaag niya. Knowingly, kay bata pa man lagi, mo gawas gyud. So, mauna iyang isa sa mga rason nga nung iyang giputlan o buhok. Bukod sa kinalbo, sinunog din daw ng sospek ang mga gamit ni Tessa Marie. Dahil sa nangyari, pinatira muna ang dalagita sa kanyang tiyahin sa Lapu-Lapu City. Pero naglayas at bumalik sa Danau City. At magmula noon, hindi na nakita ng kanyang tiyahin si Tessa Marie. Nagtungo ang GMA News team sa bahay ng ama ng biktima sa Barangay Tabo. Mensahe ng ama sa sospek, surrender lang kay aron matagaan sa justisya ang akong anak. tinutugis na ngayon ng mga pulis si Medequillo. Possibly, sir, within ra na siya diri o sa nearby municipalities. No, mao pa ni atong gikuan karon kay ang igsuon o katong kaning suspetsado nagsige pa man sila kontak karon. So mo na atong gibantayan anytime, no? And we are still praying nga makuha gyud na nato. James Agustin, GMA News.